Hoy, Pilipinas! Magandang araw po sa inyo. Sige, dito na tayo. May announcement po ang Secretary General ng House of Representatives, si Sec. Gen. Reginald Velasco. Nako sir, long overdue na ito. Pinatulog nyo na yung impeachment complaints dyan sa tanggapan ninyo. Ito, finally. Kung kailan magsasara na ang sesyon, saka ipapasa. Nga naman, oo. May problema talaga dyan sa House eh. Headline ng Inquirer.net. O sige, kahit magbe-break na po ang mga mambabatas dahil mag-e-eleksyon na, ayan na, tinulugan kasi ang impeachment complaints na yan dyan sa House of Representatives, sa opisina ni Secretary General Reginald Velasco. Ayan, may bagong announcement. Hindi ko alam kung matutuwa kayo dito sa announcement na ito, pero positive naman ito ka-coffee, dahil ipapasa na raw po sa opisina ni Speaker ngayong linggo itong impeachment complaints. Ito pong tatlong isinampang impeachment na laban dito kay Inday Sara Duterte. Sabi sa Inquirer.net, VP Sara Duterte impeachment traps set to reach Speaker this week, sabi po ng House. 2 months after, natulog na yan ang himbing ng tulog. Ngayon lang, sige, ngayon nakalampag na. Dahil sunod-sunod siguro ang rally or dahil magbabakasyon na. Wala na. Di ba kung napasa-pasa ng maaga sana yan, na forward sa Senado yan. Kasi sa Senado, may 12 pang senador na maiiwan dyan. Ibig sabihin, may continuity. Di ba? Hindi magsasara ang tindahan. As compared sa House of Representatives, 3 years lang ang term ng mga mambabatas dyan sa HOR. So lahat yan, posible na mapalitan, pero hindi naman nangyayari. Pero posible ka-coffee na lahat yan sila mapalitan. Di ba? Posibleng lahat yan bago. Ang punto, walang continuity. By nature, based on our constitution, walang continuity. As compared to Senate na naiiwan yung 12, merong continuity. So ang wishes natin, ang prayer sana natin, sana na sa final na yan, na sa finale na yan, dyan sa House of Representatives, para kung ipinasa sa Senado, and then after these elections, matutukan agad nila yan. Ang mangyayari kasi ngayon, kung ngayon linggo lang ipapasa po yan, magbe-break na. Wala na. Kailan pa yan? Pag nag-resume na, mga bagong kongresista na. O sige, this year, posible, no? Pero, ewan ko, kung tutulugan o kung ano man yan, syempre, nagpakawais din yung mga mambabatas dyan na-pressure din sila sa rally ng Iglesia ni Cristo, kasi pag naging vocal sila na they are into impeachment of Sara Duterte, baka hindi sila iboto ng mga mambabatas, o hindi sila iboto ng taong bayan, o ng mga Iglesia ni Cristo members. Isa pa, baka pag nalaman na sila against the Dutertes, yung Duterte supporters, hindi sila iboto. Namulitik ka-coffee itong mga mambabatas dyan sa HOR. Pero anyway, sige, wala naman tayo magagawa dahil hindi naman natin control dyan. To be fair din naman kay Sec. Gen. Reginald Velasco, walang timeline, walang batas, walang guidelines na nagsasabing ganito lang dapat katagal yan nasa opisina niya. Wala yan, hindi malinaw yan. Ang malinaw lang, once na naipasa mo na yan sa opisina ni Speaker Martin Romualdez, dyan nagbibilang na po ng oras. Anyway, as no fourth impeachment complaints, dito tayo maiinis Kasi pinaasa itong si Reginald Velasco base sa statement Ang sabi sa kanya ng mga mambabatas daw, hindi ko alam kung sino yung mambabatas na yan. Ang sabi sa kanya, Sec. Gen, huwag niyo muna ipasa yung mga impeachment complaints na yan dahil meron pa raw pong pang-apat na impeachment complaint na ihahain. Siyempre, ito naman si Sec. Gen, iisipin niya, sige, antayin na natin yung pang-apat kasi nga ayaw niya naman dumating sa punto na sasabihan siya ng mga miyembro ng House of Representatives na yung Secretary General natin dito hindi nakikinig sa mga miyembro. Yun yung kanyang paliwanag dyan. 1 week after, 2 weeks after, 3 weeks after, wala yung fourth complaint na yan. Diba? In short, sinayang lang yung oras. Hindi ko alam kung sino may kasalanan dyan, pero meron at meron may kasalanan dyan sa House. As no fourth impeachment complaint against Vice President Sara Duterte has been filed before the House of Representatives, Secretary General Reginald Velasco said on Monday, ngayong araw po yan, that the 3 petitions will be forwarded to the office of the Speaker this week. Tapos na ang sesyon. It is still with me. Di ba sakit pakinggan, Magbabagting sa tenga, It is still with me. Nasa akin pa po yung mga reklamo. Di ba? Hindi na aksyonan. Nakalulungkot. Pero sa tingin ko may nag-utos dyan kay Reginald Velasco. Hindi naman magdidesisyon ng sarili niya yan. Posibleng dami lang din siya dyan. May someone definitely higher than him na nagbibigay ng direction, It is still with me, but we have to act on it this week. We will act on it this week. The deadline is this week. Velasco said in a mix of Filipino and English
in a chance interview after being asked about having different self-imposed deadlines. Hindi mo, wala. Ewan ko. I hope nagigets niyo yung punto ko, Coffee. Kung titingnan natin, sa malinis na pagtingin, yung walang bahid ng mali siya, ang may kasalanan dyan, si Reginald Velasco. Si Sec Gen. Kasi hindi naman tama yan na patulugin mo yan ng 2 buwan yung impeachment complaints, di ba? Verified na nga yan, pinatulog dyan sa kanya. Sa malinis na pagtingin, sa maduming pagtingin, o madumi, o malawak na pagtingin, o creative na pagtingin, I forgot the term, no? May nag-uutos sa kanya. Someone is controlling him. Someone is giving him directions. Ang problema, dahil siya yung nakapangalan dyan, nakapronta, siya yung masama. And no choice tayo dahil sumusunod siya eh. As of now, there is no 4th impeachment complaint. You know, I think we have given them enough time. So we will have to transmit the impeachment complaints within this week. Kung ako kay Reginald Velasco, pangalanan niya yan. Kung sino yung nakiusap sa kanya na i-hold. Kasi may nakiusap sa kanya eh. Mga mambabatas. In the initial interview, sinasabi niya ayaw niyang magbigay ng mga pangalan. Pero syempre, napahamak siya eh. Di ba, masama ang tingin ng tao kay Reginald Velasco. Napahamak siya. Kung sino yung mga mambabatas na nagpa-delay niyan, na kumausap sa kanya na, Sec Gen, hold nyo muna, huwag nyo muna ipapasa because we are filing another complaint. Diba? Pangalanan niya para magkaalaman. The possibility of a 4th impeachment trap was first raised by Velasco last January 2. Anong petsa na ngayon? February 3 na. 1 month after. He said there was a group of 12 majority and minority lawmakers who signified their intention to file a 4th impeachment complaint against Duterte with the aim of fast-tracking it by having 1/3 of the House, at least 103 members, sign the petition. Nasaan? Nasaan yan? Pangalanan niyang 12 na yan. Kung sino ba yung 12 na yan? Baka grupo nila Marcoleta yan. O, dinelay lang. Kaya maiintindihan mo yung galit ni Franz Castro eh, na Makabayan Black eh. Kasi December pa namin final yan. Bakit ngayon? February na. Saka nyo lang a-actionan yan. Yung mga tao, nagsilabasa na, nagpunta na ng EDSA, nagpunta na ng Liwasang Bonifacio, nagpunta na sa kung saan-saan yan para magsusumigaw na i-impeach si Sara. Dahil kung hindi, edi parang na-absuelto lang siya sa pagwawaldas sa pera ng taong bayan. I hope nagigets ninyo yung punto, Ka-Coffee, ng mga taong nagsusumigaw na matanggal si Inday Sara Duterte. Kasi kung hindi matatanggal yan, paano na pagdating ng 2028? Malaki pa naman tsansa niyan. Leading pa rin yan. Wala pa rin matibay na kalaban as of the moment. Paano kung naging presidente na yan? Waldas ng waldas sa confidential funds. Velasco said he would give this group a chance to gather signatures before he forwards the first 3 complaints filed in December 2024 to Romualdez's office by January 23. Sir, naloko ka. Nagamit ka nitong kung sino man tong nakiusap sa kanya. Nagamit lang po kayo. 'Di ba? February 3 na. O, kailan pa yung ano na yan? This week, ibig sabihin ng this week until Friday yan. Latest na yan, Ka-Coffee. So that's February 7, Ka-Coffee. February 7. Ngayon address pa lang. Actually, bakit hindi bukas? 'Di ba? Kung naayos na naman yan, verified na naman yan para mapabilisan na. Pero wala eh. Punitin na natin itong kalendaryo. Hindi naman nasunod. Sa 7 pa, February 7 pa ang latest sa posibleng pagpapasa nitong impeachment complaints. Sa house sa office pa lang yan ni House Speaker. Siyempre, proseso pa yan. Diyan, may oras na, may deadline na yan. May nagkulang, may nagkamali dyan. However, Velasco's office has been silent about his self-imposed deadline past leading ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, one of the 3 endorsers of the second impeachment trap, to say that she does not feel that there is a 4th impeachment complaint being prepared. Tuloy na yan, nababara ka ni Castro. Napapaghinalaan ka ni Castro. Nakapunto si Castro dyan. Kasi parang niloloko mo lang kami. Sabi mo, January 23. Anong petsa na ngayon? February 3 na. Last January 23, Castro said it would be better
if there would be a fourth complaint. However, if there were to be no fourth complaint, Castro said the 3 RAPs lodged at Velasco's office must already be forwarded to Romualdez para ma-actionan na yan. Huwag nang patulugin yan. Other camps have also aired their frustration about the lack of action regarding moves to remove Duterte from office. Naku po, sirang-sira si dito, si Reginald Velasco, basang-basa yung kanyang papel niyan. Ipagtanggol niya na yung sarili niya, iligtas niya na yung sarili niya dyan. Kasi ngayon na tayo nakarinig niya na ang tila nagko-control sa House ay Secretary General, di ba? Hindi naman dapat yan. Hindi naman siya dapat yan. Hindi naman simpleng reklamo to impeachment ito ka-coffee. Ang impeachment, fina-file yan sa matataas na opisyal ng gobyerno na nag-betray ng public trust. Hindi naman lahat ng mga opisyal ng gobyerno ini-impeach, yung matataas lang, presidente, vice-presidente, chairpersons ng constitutional commissions, chief justice. Hindi naman lahat yan. Ibig sabihin, hindi simple. Pero bakit tinulugan yan? Previously, former Senator Laila De Lima said that the House leadership's decision to delay the impeachment proceedings might send wrong signals. De Lima is the spokesperson for the first batch of complainants. Actually, correct. Dinelay talaga yan, sinadya yan. Hindi si Reginald Velasco nagko-control dyan. Someone is controlling them. Last Friday, a rally was conducted slamming the House for its inaction on the complaints despite the RAPs being verified already. Castro and her colleagues at the Bakabayan Bloc said that it seemed that President Ferdinand Marcos Jr. was a stumbling block to the impeachment, noting that his allies at the House seemed to heed his view that removing Duterte would be just a waste of time. Now, natatandaan natin yan, blinag natin yan, kasi si Castro, yan ang kanyang take, no? Stumbling block, biggest stumbling block, kumbaga, nakakaharang, nakaka-resist itong si PBBM. Sumagot si ES dyan, nag-explain si ES dyan, na magkahiwalay ang executive at ang legislative. Independent ang legislative. Kung si PBBM nagbigay ng komento niya yon bilang presidente at wala siyang karapatan na utusan itong House of Representatives. Sa madaling sabi, kung nagka-problema dyan sa House, hindi si PBBM ang mananagot dyan. Hindi niya naman trabaho yan Ang mananagot dyan yung leadership, si Martin Romualdez, si Speaker Martin Romualdez. Kasi siya ang House Speaker dyan Kasi independent ang Kongreso. So, hindi nila pwedeng isisi kay PBBM yan. Bakit si PBBM ang sisisihin ninyo? Doon nagkamali si Castro na stumbling block na mo yan. Regardless kung ano statement ni PBBM. Nasa congressman pa rin yan. Nasa mambabatas pa rin yan. Nasa leadership pa rin yan ng HOR kung makikinig sila daw sa sinasabi ng presidente. At the end of the day, they will be graded according to their performances. Diba? O, ano nangyari? Mababa rating ng House. Isa sa may pinakamababa House of Representatives. Dahil sa mga nangyayaring yan. Dapat baguhin yan. Diba? Ito, in action ito Ako, nag-agree tayo sa sinisigaw ng mga taong ito. Tinulugan talaga yung impeachment complaints na yan. Dahil namumulitika yung mga nandiyadyaan, yung mga tao dyan sa House of Representatives. Nakalulungkot isipin naman yung ganyang sitwasyon. Diba? O siya, sige ka-coffee. Baka may gusto kayong sabihin, may mga komento kayo na isiparating dyan. Yan, libre nyo pong ibigay yan dyan sa ating comment section, no? Inayahan ko na rin po kayo, ka-coffee. Baka di pa kayo naka-like and follow sa ating Facebook page. Ang ka-coffee, yan, pasuhin na lang sa taas. Like and follow. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe dyan sa baba at hit the notification icon para updated na rin po kayo sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa mga sumama. Kita-kits tayo, ka-coffee, sa ating susunod na videos. Paalam po sa inyo. Bye-bye.